Maraming mga mananampalataya ang natatakot, napapagod, nahihiya, at natutokso na lumayo sa Panginoong Hesus sa mga panahon ng pagdurusa at kahinaan. At ito rin yung mismong kondisyon ng mga mambabasa sa Hebreo. Yung mga Hudyo na mga mananampalataya ay under pressure, they're under suffering, and they have this temptation. Dahil alam nila na yung pananampalatayang Kristiyano ay merong halaga. It is costly. At yung pananampalataya na yun ay hindi katulad nung dati nilang religion. Yung dati nilang religion, kitang-kita yung mga rituals, katanggap-tanggap sa marami, at napakaligtas socially, no? Kaya naman natutokso sila na bumalik sa dati nilang relihiyon kasi mas madali yun kaysa sa pananampalatayang Kristiyano, kung saan yung sinusundan nila ay ayaw ng marami, hindi nila nakikita yung Panginoong Hesukristo. At dahil sa mga dahilan na to, yung manunulat ng Hebrews, pinapakita niya yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Na sinasabi niya dito sa Book of Hebrews na ang lumang tipan ay pansamantala lang, ito ay paghahanda at para sa pagtuturo sa Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa pang-apat na pangangaral natin, we will look at the Lord Jesus Christ in a different light sa kanyang pagiging pare. Makikita natin dito sa talata natin sa Hebrews 4:15 hanggang 16, ang Panginoong Hesus bilang isang pari na nakakaintindi o isang simpatetikong saserdote. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang Hebrews chapter 4, verse 15 hanggang 16. Hebrews 4:15 hanggang 16. Ito ang salita ng Panginoon. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So, sa mga previous sermons natin sa Hebrews 7, Hebrews 8, palaging kino-compare si Jesus sa mga pari sa lumang tipan. Pero dito sa passage natin, makikita nyo na hindi kino-compare si Christ sa mga high priest. Kung hindi sinasabi, siya ang ating high priest. No? At dineklara siya bilang isang punong pare. At pinakita dito kung anong klaseng punong pare siya. Sa verse 14, sinabi doon na siya ay isang punong pare na lumagpas sa kalangitan. He passed through the heavens. Ibig sabihin nun, lumagpas siya sa kalangitan katulad sa lumang tipan na lumagpas sa kurtina, pumasok sa kurtina yung mga punong pare, papunta doon sa kabanal-banalan. Now, Jesus is in the heavens of heavens. So, lumagpas siya sa langit, papunta doon sa langit ng mga langit. Pero, isa siyang pari na mataas, pero hindi ibig sabihin no, na hindi natin siya pwedeng maabot. Siya ay paring mataas, pero hindi ibig sabihin hindi natin siya pwedeng maabot. Kaya sinabi dito sa verse 15, meron tayong saserdote na kayang makisimpatya sa atin. No, pag sinabi natin yung salitang simpatya, yung word na sympathy, ang ibig sabihin nun ay kayang personal na maintindihan yung kahinaan ng iba, pagdurusa ng iba, mga tuksong kinakaharap ng iba, at mga pakikibakan ng iba.
ng merong pag-ibig, awa, dahil sa parehong naranasan. Yun yung ibig sabihin ng sympathy. To understand the weakness of a person, suffering, temptation, because of a shared experience. No? At yung ina-address dito ng author ng Hebrews sa talata natin ay pwedeng maging reaction ng mga mambabasa na napakataas ni Jesus. Kasi sabi sa verse 14, lagpas siya sa langit, napakataas ni Jesus na hindi niya pwedeng maintindihan yung kalagayan namin. Napakataas niya, napakadakila niya, hindi niya kami maiintindihan. Kaya ito yung sunod na sinabi nung manunulat. Wala tayong saserdote na hindi tayo kayang maintindihan. At habang binabasa ko to, yung naging question sa akin, bakit ganun yung pagkakasulat sa verse 15? Bakit double negative? Bakit hindi na lang sabihin directly, kaya niya tayong maintindihan? Bakit hindi yung pagkakasulat ay he can sympathize with us? Bakit sinabi, we do not have a high priest who is not unable to sympathize with us? Bakit ganun yung pagkakasulat dito? Alam nyo, sa ibang translation, sa kunyari NLT, New Living Translation, directly yon ang nakalagay sa NLT, he can sympathize. Pero sa original na pagkakasulat, double negative eh. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with us. Kaya napatanong ako doon, what's up? Bakit ganon? Yung pagkakasulat. Perhaps, gustong sagutin ng manunulat yung naiisip ng mga mambabasa tungkol kay Jesus. Pwedeng naiisip ng mga mambabasa na, hindi kami naiintindihan ni Jesus. Hindi niya kami kayang maintindihan. He cannot sympathize with us. Kaya double negative yung ginamit. Kaya sinabi, hindi totoo yung naiisip nyo. Hindi totoo yung inyong mga naiisip. For example, kunyari may isang nanay sa kanyang anak, tapos yung anak ay mali yung iniisip niya sa kanyang nanay. Pwedeng isipin ng anak, walang pakialam sa akin si nanay. Tapos sasabihin ng nanay sa kanya, hindi totoo na wala akong pakialam sa'yo. Di ba double negative yon? Hindi directly sinasabi na may pakialam ako sa'yo. Hindi, ninenegate. Nilalabanan yung maling pag-iisip tungkol sa kanya. Hindi totoo itong wrong perception mo. No? So, ang ibig sabihin ng verse 15, sinasabi sa atin dito, si Jesus ay hindi kung ano yung iniisip natin sa Kanya. Jesus is not who you think He is. Kasi iniisip nila probably wrongly, He's so high that He cannot understand what my weaknesses are. At ito yung dahilan kung bakit dapat yung mga mananampalataya ay kumapit, verse 14, at lumapit, verse 16. At manatili ng may pagpapatuloy kay Hesukristo. Kaya dito sa passage natin, basically ang sinasabi ay, lumapit kayo kay Jesus, manatili kayo sa Panginoon, dahil siya ay isang pari na nakakaintindi maging ng ating mga kahinaan. Kaya yung sagot at gamot sa mga personal nating takot sa paglapit sa Diyos ay yung pagsasapuso na si Jesucristo ay isang punong pari na nakakaintindi. Isa siyang punong pari na simpatetiko. The cure to our personal fears in approaching God is taking to heart Jesus Christ as the sympathetic high priest.
Kaya ang ginawa dito ng author, pinakilala niya muna si Jesus. Ano yung character ni Christ? Saka sa verse 16, sa kanya inutos, ito yung kailangan niyong gawin. Si Christ muna, tas ito yung utos. Pinakilala niya si Kristo, pagkatapos, saka siya nagbigay ng kautusan. So, dineklara ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos na si Jesus ay kayang makisimpatya sa mga kahinaan ng mga Kristiyano. Now, pag sinabi nating weakness dito sa text, ano yung weakness na naiintindihan ni Christ? Ano yung kahinaan na naiintindihan ng Panginoong Jesus? Yung unang intindi ko dito, mali. Akala ko nung una, pagkakasala. Yung weakness is equals sinning. Pero hindi pala yon. Hindi pala yun yung ibig sabihin. Ang kahinaan ay yung mga normal na kahinaan sa tao at sa pagkamakasalanan natin. Kunyari, mga troubles, trials, kung ano yung kinakaharap ng Hebrews, yung persecutions, mga even temptations ni Satan, mga sakit sa katawan, sakit sa isipan, mga kahinaang pang-tao sa ilalim ng mundong ito. Now, paano kayang makisimpatya ni Jesus sa lahat ng kahinaan ng mga tao? Kaya niyang makisimpatya kasi sabi dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Tapos sinabi yung dahilan. Bakit kaya makisimpatya ni Christ? Kasi sabi dito, but one who in every respect has been tempted as we are. Ito yung reason kung bakit niya tayo naiintindihan. Kasi naranasan niya rin yun. He became one of us. Ang sagot kung bakit niya tayo naiintindihan ay dahil sa incarnation. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Di ba ganyan yung reklamo ng maraming mamamayan sa mga opisyal sa gobyerno? Dati may narinig ako na nabasa ako na sa LTO yata yon, hindi ko maalala. Yung sinasabi nila, bago kayo magpatupad ng batas sa kalsada, sa transportation, dapat mag-commute muna kayo. May ganun akong nabasa dati, na subukan nyo muna na wag sumakay sa sarili nyong mga sasakyan. Subukan nyo muna mag-jeep, subukan nyo muna mag-LRT, subukan nyo muna mamasahe papunta sa trabaho, saka kayo gumawa ng batas. May ganun ako nabasa dati. Pero ang pinaka-basic na sense ay gumawa kayo ng batas na naiintindihan nyo yung kalagayan ng mga nasa baba. Maintindihan nyo yung kalagayan naming nasa baba. Now, yan yung mismong sinasabi dito sa text. Yan mismo yung sinabi dito sa verse 15. Sinabi, bumaba si Jesus. Wala siya sa taas na nagsasalita na hindi naiintindihan yung kalagayan ng mga nasa baba. He became one of us. Bumaba siya. He became a man like us who has been tempted as we are, at ang sinabi ng text, in every respect. So lahat yung kahinaan ng tao na naranasan ng Panginoong Hesukristo yon. Pero may qualification. Ang qualification dito, hindi siya nagkasala. Yun lang. Katulad niya tayo sa lahat. Puwera lang sa isang bagay. Wala siyang kasalanan. Nahirapan din siya, nagdusa din siya, natukso din siya. Nasa baba siya. Kaya nung pag-akyat niya sa Ama, alam niya. Naranasan niya yung lahat ng pagiging isang tao sa isang makasalanang mundo. Kaya lang, pwede nating itanong, pwede magkaroon ng objection ulit na kung hindi nagkasala si Kristo, paano niya talaga ako maintindihan? Kasi ako may kasalanan ako eh. I sin. How can a sinless
Christ understand a sinful me? Pwede nating isipin yon. Pwedeng another objection yon. Hindi sinagot sa text yon, pero yan ay isang maling tanong. Yan ay isang maling tanong. No? Bakit maling tanong na maling objection na sabihin, hindi ako maintindihan ni Christ kung hindi siya nagkasala katulad ko? Alam niyo kung bakit mali yun? Kasi iniisip natin na ang kasalanan ay magdudulot ng simpatya. Sin will make us understand wrong. Alam niyo ang ginagawa ng kasalanan? Pinapatigas tayo. Wala kang makikita sa Biblia na kasalanan na nagpapalambot. Ang kasalanan ay nagpapatigas. Ang kasalanan ay nagpapalamig. Ang kasalanan ay hindi nagpapaintindi. Sin makes us hard, not sympathetic. Hindi nag-uudyok ng compassion at mercy ang kasalanan. Actually, ang kasalanan ay nagko-corrupt ng compassion. Therefore, kapag sinabi natin na yung sa objection na kung nagkasala si Christ, mas maiintindihan niya ako, mali yun. Kung nagkasala si Christ, mas lalo kanyang hindi intindihin. Ganun yung mangyayari. Kung magkakasala si Christ, He will not be sympathetic towards us. Pero ang dahilan kung bakit kaya niyang makisimpatya, kaya niyang umintindi, ay dahil sa kanyang perpektong kabanalan, perpektong katwiran, sa kanyang pagkawalang kasalanan. Yung kanyang sinlessness, ang dahilan kung bakit siya nakikisimpathize. Yung kanyang perfect holiness, ang nagiging dahilan kung bakit kaya niya tayong intindihin. No? Alam niyo yung itsura ng sinful na may shared experience. Kung maalala niyo yung Matthew 18, yung pinatawad na servant. Naalala niyo pinatawad, yung master niya, may utang siya na malaki, pinatawad siya. Tapos yung kapwa niya servant, may utang sa kanya na mas maliit. Anong ginawa niya dun sa kapwa niya servant? Pinatawad niya ba? Hindi, pinakulong niya pa. Alam niyo, ganun yung mangyayari kung sinful si Christ. Ang pagkamakasalanan ay hindi magdudulot ng simpatya. Lahat nung nakakita dun sa servant, sinasabi nila, uy, pinatawad ko, tapos ikaw ayaw mo magpatawad. Pero si Christ ay hindi ganon. The tempted yet sinless Christ is compassionate to believers in their weaknesses. Tinatrato ni Jesus ang mga mananampalataya ng merong pag-ibig at compassion. Hindi niya minsan inisip na basagin sila sa kanilang kahinaan. Si Jesus ay nang tatama, nagdidisiplina, nagre-rebuke, pero hindi walang puso na gustong tumulong. Kahit sa kanyang pagtatama, siya ay meron pa ring compassion at sympathy sa kanyang mga tao. Isaiah 42 verse 3, a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. Sabi niya, kahit yung nagniningas na lang, hindi niya tutupukin. Psalm 103 verse 13 to 14, may compassion si Christ sa ating mga kahinaan dahil alam niya na tayo ay galing sa alabok. No, ito ang ating Diyos, ito ang ating tagapagligtas, ito ang tagapamagitan ng katwiran, siya na naging katulad natin at handa tayong tulungan. Alam nyo, kayang makasimpatya ng isang tao sa mga katulad niya madalas. We sympathize naturally to those who we have the same experiences. Sino nakakaintindi sa mga magulang, kundi yung mga kapwa niya magulang? Sino nakakaintindi sa mga senior,
kundi yung kapwa niya senior. Sino ang nakakaintindi sa may sakit? Hindi yung kapwa niya may sakit. Sino yung nakakaintindi sa mga teachers? Kapwa niya teachers. Sino nakakaintindi sa mga teenager? Kapwa niya teenager. Sino yung nakakaintindi sa mga mahihirap? Mga kapwa nila mahihirap. Sino yung nakakaintindi sa mga nagdurusa? Kapwa nila nagdurusa. Kasi naiintindihan mo kung sino yung tingin mong may kapareho kang karanasan. Shared experience deepens compassion. At sa regard na ito, ang sinasabi ng talata, that's what Jesus Christ did. Naranasan ni Jesus yung naranasan natin. Kung ano man yung nararanasan natin bilang tao, kung may thought for thought translation tayo sa verse 15, nakaka-relate si Christ. Yun. Yung ibig sabihin ng verse 15. Nakaka-relate sa atin si Christ. Si Jesus ay nagutom, si Jesus ay napagod, si Jesus ay nalungkot, si Jesus ay tinalikuran, si Jesus ay tinuligsa, si Jesus ay tinukso, si Jesus ay nagdusa. Siya ay nilabanan ng mga makasalanan, inabandona ng mga kaibigan, hinatulan ng mali, at nakaranas ng malalim na paghihirap. Jesus Christ experienced the reality of life in this fallen world, first-hand experience. No? So ito yung hamon sa atin. Hamon sa atin na huwag kang maniwala na si Jesus ay malamig at malayo sa'yo. Huwag kang maniwala, do not believe Jesus as cold, unfeeling, and distant. Kailangan mong kilalanin at isipin si Jesus bilang tender at sympathetic towards your weaknesses. Kaya't anuman yung tukso na kinakaharap natin, nilalabanan natin, anuman yung kahinaan na bitbit natin, mga kalungkutan, mga takot, mga kahihiyan, mga persekusyon, mga kapaguran, dumaan si Jesus dyan. Dumaan siya sa mga yan. He walked the path before you. Therefore, He understands. Ito ang itsura ng high Christology. Gusto mo maging tama yung Christology mo? Gusto mo maging tama yung perception mo kay Christ? Believe, verse 15. Believe Hebrews 4, verse 15. A high Christology has a Christ with sympathy. Bilang ulo ng katawan, naiintindihan ng ulo yung nangyayari sa bawat parte ng katawan. Bilang isang asawang lalaki, naiintindihan niya yung kahinaan ng kanyang misis, ng kanyang bride, ng kanyang iglesia. At ang pinakamainam na husband, ang pinakamainam na asawang lalaki, ay yung nakakaintindi sa kahinaan ng kanyang bride. At yun si Jesus. Yun ang Panginoong Jesus sa atin. May isang instance sa Old Testament, sa 1 Samuel, may isang pari, si Eli, merong naghihinagpis na babae, si Hannah. Pumunta si Hannah sa temple. Tapos nung nakita siya ni paring Eli, pari, alam niyo yung sabi ni Eli sa kanya? Sabi niya, lasing siguro to. Ba't to, kung ano nung sinasabi dyan? Sipin niyo, iniisip ng pari sa kanya, anong ginagawa ni Hannah doon? Nagpe-pray siya, binubuhos niya yung puso niya sa Panginoon. Sinasabi niya yung kanyang kalagayan sa Panginoon, humihiling siya sa Panginoon. Pero ang isip sa kanya ni Eli, ano ba naman tong babaeng to? Ang dito pa sa templo ganyan, no? So isipin niya, until in-explain ni Hannah, sabi niya, ay hindi po, nagpe-pray po ako.
Tapos after niya in-explain, saka siya pinagpala ni Eli. Sabi, pagpalain ng Panginoon yung mga panalangin mo. Si Christ, hindi ganon. Bago pa natin sabihin, bago pa tayo lumapit, alam niya na yung kalagayan natin. Hindi tayo na may misunderstood ni Christ. Si Christ ay greater Eli. Si Christ yung high priest. Na hindi tayo sinasabihan na ano ba naman to? Baka ganito, ganyan yan. Hindi. He understands the cries of His people. Even before we speak, He knows our weak state. Kaya tumingin tayo kay Jesus bilang ating tunay at mas mainam na punong pari na nakakaintindi sa ating kondisyon ng kanyang mga tao ng merong perfeksyon. Pero syempre may reason kung bakit sinabi yung verse 15. Ang reason kung bakit sinabi yung verse 15 ay yung 16. Sabi dun sa 16, may command. So, verse 16, command. Verse 15, reason. Yung basis, no? Sabi dito sa verse 16, let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nakita niyo yung salitang yun, let us then. Sinasabi ng author, ito yung dahilan, yung character ni Christ, kaya niyo ito gagawin. Dahil kilala niyo na ngayon si Christ, dahil nakilala niyo siya bilang isang pari na simpatetiko, therefore, dapat gawin niyo ito. Verse 16. Ano yung command ng verse 16? Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Tapos ang sabi doon, lumapit tayo sa trono ng biyaya. Kapag sinabing trono, nakakatakot yun. Hindi pwedeng kahit sino basta-basta lumapit. Pumunta sa trono. Hindi pwedeng pupunta ka sa trono ng bara-bara. Pero sinabi rin na yung trono dito ay trono ng biyaya. Kasi si Jesus ay hindi lang hindi lang hari, siya rin ay pari. He is not just a king, He is also a priest. At dahil sa sakripisyo ni Jesus, naging trono ng biyaya ang trono ng Diyos. Kaya parte ng command ay anong klaseng paglapit? What kind of drawing near is commanded? Ang sinabi doon, with confidence. Merong boldness, merong katapangan na lumapit doon sa trono ng biyaya. Bakit kailangang lumapit sa trono ng biyaya ng merong kumpiyansa? Kasi simpatetiko si Kristo. Because Jesus is like this, therefore come to God with confidence. No? At lumapit doon ng merong hinihingi. Di ba nakakahiya pag lumalapit ka, tapos ang gagawin mo lang, hihingi ka? No? Lapit ako, hihingi ako. Baka sabihin ako, lapit ako ng lapit, paghihingi lang ako. May hiya ka talaga. Di ba? Sa panahon natin, ganun pa yung mga sinasabi, lalapit ka lang sa akin pag may hihingin ka eh. No? Pwedeng matakot tayo, lumapit sa Diyos. Nako, baka paglapit ko dun, sabihin, lalapit lang ako, paghihingi ako. Pero sabi, lumapit ka lang may kumpiyansa. Bakit? May simpatetikong Kristo na nandun sa trono ng biyaya. Kaya sinabi ng merong confidence. Pero yung confidence natin ay hindi nakabase sa atin, nakabase kay Christ. No? Lalapit tayo na mahihingin sa ating pangangailangan. Exactly kung kailan kailangan ng mga Kristiyano. Exactly kung kailan kailangan ng mga Kristiyano ng biyaya, ng awa, doon sila tinatawag na lumapit sa trono ng biyaya. Exactly kung kailan kailangan natin. Exactly kung kailan
We need that mercy. We need that grace. Doon tayo mas iniengganyong lumapit. Kailangan mo na naman? Tara. Kailangan mo ulit? Tara. Mahina ka ulit? Tara. Ganun yung sinasabi ng verse 16. Draw near to God with confidence. At yung simpatya ni Jesus sa mga mananampalataya ang naghihikayat sa kumpiyansang ito. Sinasabi ng talata, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, lumapit ka. Huwag kang matakot, lumapit ka. Huwag kang umatras, umabante ka. Ganun mismo yung sinasabi dito. At alam nyo, mas naiintindihan pa nga tayo ni Kristo kaysa sa sarili natin eh. Even kapag lumapit ako kay Christ, iniisip natin, ito lang yung kailangan ko, ganito ako kahina, pero si Christ, mas alam niya na mas mahina pa tayo doon. Tapos si Christ, mas alam niya na mas marami pa tayong ibang kailangan kaysa doon sa mga kailangan natin. He knows that we are weaker. And He knows that we are more needy. Kaya't mahal at gustong-gusto ni Jesus na magbigay ng awa, magbigay ng grasya sa panahon ng pangangailangan. So Jesus Christ here, He can relate with us, therefore we can approach Him. Kaya pag sinabi dito sa text natin na lumapit tayo ng may kumpiyansa, dapat yung kumpiyansa natin nakabase kay Christ. Hindi nakabase sa atin. Let your confidence in approaching God arise from believing Christ's sympathy. Kaya ka may kumpiyansang makakalapit kasi may kilala ka dun sa trono ng biyaya. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung sino siya. Hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa kung sino si Kristo. Kasi may dalawang danger sa paglapit sa Diyos. Una, self-confidence. Pangalawa, fear. Ang dahilan kung bakit sinabi ng talata na lumapit tayo ay hindi kailangan self-confident ka. Hindi ganon. Hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na lalapit ako kasi iniisip ko, matuwid ako, banal ako, malakas ako, espiritual ako, tapat ako. Therefore, may karapatan akong pakinggan ng Diyos. Hindi ganyan yung sinasabi ng verse 16. Hindi sinasabi ng verse 16, because you are faithful, let us then, with confidence, draw near to God. Hindi ganun, di ba? Ang sinabi, because of Christ, therefore come to God with confidence. No. Hindi totoo na karapat dapat tayong pakinggan ng Diyos. Hindi totoo na pwede tayong lumapit sa Diyos ng bara-bara. Hindi totoo na pwede tayong pumunta sa harapan ng Diyos sa sarili nating kapatayuan dahil ang tawag dyan ay self-righteousness. Yan ay pagmamatuwid sa sarili. Pero may pangalawang pagkakamali. Yung pagkakamali ng takot at hindi pananampalataya. Na sa sobrang kahihiyan natin sa kahinaan natin, ay hindi na tayo lumalapit sa Diyos altogether. Ito yung pangalawang pagkakamali. Na hindi na ako lalapit sa Diyos kasi dahil sa mga kahinaan ko. Kasi iniisip natin wala nang awa para sa akin. Wala nang mercy para sa akin. At yan mismo yung tinatarget ng text natin. Christians come to God with a holy paradox. We come to God with a holy paradox. Isang malaking kabalintunaan. Nalalapit tayo sa Diyos na may kamalayan sa sarili nating kasalanan, merong kamalayan sa sarili nating dumi, merong pag-alala sa sarili nating mga dungis, pero lumalapit tayo ng may kumpiyansa dahil sa dugo at simpatya ng Panginoong Hesus.
That's the paradox. We come to God guilty, but with confidence that Christ is there for us. Kaya sa atin, ang mga nag-i-struggle sa prayer, pag in-evaluate yung sarili nyo kung bakit hindi ka nagpe-pray, perhaps isa ito sa reason. Kasi iniisip mo, hindi ako maintindihan ng Diyos. Perhaps. Ba't hindi ka nagpe-pray? Hindi niya naman ako maintindihan eh. Yung iba sa atin ay nag-hesitate na lumapit sa Diyos, mag-pray pag may kailangan tayo. Kailangan natin, may kailangan ako. Pero iniisip natin, malayo ang Diyos. O kaya yung Diyos ay pagod na tayong tulungan. No? But here, you are being reminded, you are being exhorted, you are wrong. Mali ang iniisip mo, maling theology yan. Kaya ka hindi nagpe-pray kasi may pinaniniwalaan kang maling Christology. Magrepent ka sa maling Christology mo. Magrepent ka sa mali mong pananaw kay Christ. Hindi totoo na pagod na si Christ tumulong. Hindi totoo na hindi ka naintindihan ni Christ. Hindi totoo na hindi niya kayang malaman kung ano yung mga kahinaan na pinagdadaanan natin. Wrong. Repent of your false belief. Mga kapatid, false teaching yan. Hindi yan yung totoong Christology. Sa Book of Esther, si Esther lumapit kay Haring Ahasuerus. Naalala niyo sa Book of Esther? Lumapit siya kay Ahasuerus para iligtas yung mga kababayan niya, mga Hudyo. Pero alam niya na kapag lumapit ka sa hari nang hindi ka iniimbita, pwede kang mamatay. Pwede kang mamatay. Kasi hindi ka pwedeng pumunta doon bara-bara. You can die. Kaya sinabi sa Book of Esther, kapag in-extend lang ng hari yung kanyang scepter, ibig sabihin, hindi ka mamamatay. Pwede ka magsalita. Pero, alam niyo yung sinabi ni Esther? If I die, I die. Pero lalapit pa rin ako. Kahit mamatay ako, lalapit ako sa trono ng hari. Magmamakaawa ako, hihingi ako ng tulong. Dahil yung mga trono ay nakakatakot para sa mga mabababa at mga makasalanan. Pero dito sa Hebreo, sinabi sa atin, ito'y trono ng biyaya. Tapos yung hari, siya yung nag-iimbita sa atin. Yung hari mismo nagsabi, tara, lumapit ka sa trono. Tara, humingi ka ng tulong. Tara, kung kailan mo kailangan. Tara, sa iyong kahinaan. We are welcome to the throne of grace. Mga kapatid, we are welcome in the throne of grace. Si Esther, nanginginig kasi pwede siyang mamatay. Possible judgment. Pero tayo, mga mananampalataya, pwede tayong lumapit ng may siguradong pagtanggap. Hindi posibilidad ng hatol. Siguradong pagtanggap. Siguradong biyaya. Kaya't ang salita ng Diyos ay tinatawagan ka ngayon, lumapit ka kay Kristo, ikaw na nabibigatan, ikaw na nangihina, lumapit ka ng merong bukas na kamay, lumapit ka ng walang maipagmamayabang, lumapit ka na nangangailangan ng awa, lumapit ka sa iyong panahon ng pangangailangan, ask, seek, knock, and draw near to the throne of grace. Pero sa mga hindi pa mananampalataya, ikaw na wala pa kay Jesus, kailangan maging babala sa iyo to at invitasyon. Kasi kung wala si Jesus, yung trono ng biyaya ay trono ng hatol. If you are outside of Christ, wala kang sympathetic high priest. Kung tinatanggihan mo yung sympathetic high priest, walang matitira sa iyo. Kung hindi yung hatol ng Diyos, yung parusa niya laban sa kasalanan. Kahit wag mong tanggihan yung sympathetic kong pare, wag mong tanggihan
yung anak ng Diyos. Kasi yung presensya ng Diyos labas kay Jesus ay kondemnasyon. Siguradong hatol, labas kay Jesus. Kaya lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya't maging trono ng biyaya sa iyo. Yung trono ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala, pananampalataya sa Panginoong Jesus. If you are still outside of Christ, repent and believe in Him. Pagtiwalaan mo yung sa kanyang sakripisyo, yung kanyang katwiran, yung kanyang krus, kamatayan at resurreksyon. Dahil walang ibang pinaka-safe na lugar kung hindi sa Panginoong Hesukristo. Because of the Lord Jesus Christ, the presence of God becomes the safest, most glorious, and eternal home for His people. Bilang pagtatapos, kung mananampalataya ka, bakit ka matatakot lumapit sa Diyos? Lumapit ka sa Diyos nang kinikilala si Jesus bilang punong pari mo. Na gustong-gusto kang lumapit, na hindi napapagod, na palapitin ka. Gustong-gusto niyang tumulong sa panahon na kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng pagpapatuloy, kailangan mo ng grasya sa iyong kahinaan sa Kristiyanong pagkadisipulo. The throne you fear is the very throne Christ invites weak believers to approach. Dahil yung trono na yon ay hindi lamang ang nakaupo ay hari na merong otoridad, pero pari din na merong simpatya. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Hebrews 4 verse 15 until 16. Salamat po dahil inuudyokan nyo kami na magkaroon ng kumpiyansa sa pagharap sa iyo. Pero dahil kay Jesus, maraming salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa iyong pag-intindi sa aming kahinaan. Salamat din, Banal na Espiritu, dahil nilalapit mo kami sa Panginoong Jesus. Salamat muli, Diyos Ama, sa talatang ito, sa pangalan ng aming tagapamagitang Jesus. Amen.